Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. May lakas na magnitude 5.3 na lindol ang tumama ngayong araw ng Miyerkules sa probinsya ng Humalig, Quezon alas 7:16 ng umaga. May lalim itong 1 kilometro kung saan naramdaman ng Intensity 1 hanggang Intensity 4 sa mga kalapit pang lalawigan. Tectonic ang pinagmulan ng lindol kung saan bagamat inaasahan ng aftershocks, wala namang pinsalang idudulot ang naturang lindol. Samantala, naaresto na ng otoridad si dismissed Mayor Alice Go sa isang probinsya sa Indonesia. Samantala, isinusulong ngayon sa Senado ang tuluyang pagbabawal ng operasyon ng Pogo sa bansa. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Indonesia si dismissed Mayor Alice Go. Ito ang kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Pasado alauna umano ng madaling araw nang matunton si Go sa Tangerang City na isang probinsya sa Jakarta, Indonesia. Palipat-lipat umano ng hotel o matutuluyan si Go. Pinakamatagal na umano ang 2 araw na kanyang pananatili sa isang lugar. Matatandaang natuklasang kalagitnaan ng Hulyo nang umalis sa bansa ang sinibak na alkalde kasama ang kanyang kinikilalang kapatid na si Sheila Go at Cassandra Ong na umano'y sangkot sa Pogo sa Porac, Pampanga. Bago mapunta sa Indonesia ay nagtungo muna sila sa Malaysia at Singapore. Pinasalamatan naman ni Senator Risa Hontiveros ang mga nasa likod ng pagkakaaresto kay Alice Go. Asahan umano na maiharap sa hearing sa Senado si Go sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, isinisulong sa Senado ang tuluyang pagban sa operasyon ng Pogo sa bansa at pagpapawalang bisa ng batas na bumuo para sa tax regime ng nasabing industriya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay babala kamakailan ang Department of Education o DepEd sa publiko patungkol sa peking DepEd Cash Assistance na kumakalat online. Ang mga peking anunsyo ay nangangako ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 5,000 piso at 8,000 piso para sa mga mag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo kapalit ng kanilang pribadong impormasyon. Paalala ng DepEd, manatiling alerto laban sa maling impormasyon at kumuha o bumisita lamang sa opisyal na website at mga social media platform ng kagawaran. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Alice Go na aresto na ng mga otoridad sa Indonesia. Magnitude 5.3 na lindol yumanig sa Humalig, Quezon. Pilipinas humakot ng 8 parangal mula sa World Travel Awards. Mga kongresista nagbabala ng krimen ng pagpapakain ng panis na gatas at Nutriban sa mga mag-aaral. Halos 8,000 trabaho sa Taiwan alok sa mga Pilipino. Paralympic swimmer Angel Otom target ang ginto sa 50-meter butterfly ng Paragames. Nagtapos sa ika-6 na pwesto sa finals ng 50-meter backstroke. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Malugod at mainit na sinalubong sa lungsod ng Makati ni Mayor Abby Binay, sina pole vaulter EJ Obiana at professional golfer Sam Bruce. Napadalaw sa Makati ang 2 atletang Pinoy dahil sa courtesy call kung saan ipinakita ng Mayora ang paghanga nito dahil sa dedikasyon na ipresenta ang Pilipinas. Napag-usapan sa pagpupulong ang planong kolaborasyon para isulong ang larong pampalakasan sa lungsod.
Samantala, matagumpay na inilunsad ng C40 Cities at lokal na pamahalang lungsod ng Quezon ang isinagawang Southeast Asia Regional Academy Global Workshop nitong kamakailan lang sa Quezon City. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa inisyatibong makamit ng Quezon City ang Greener City, nakiisa ang lungsod sa Southeast Asia Regional Academy Global Workshop nitong kamakailan. Sa naging global workshop sa lungsod ng Quezon, nagpalitan ng best practices ang mga delegado kung paano isinasakatuparan ang inclusive climate action sa kanilang komunidad. Nagkaroon din ng high-level dialogue sa pagitan ng C40 regions, kinatawan sa Indonesia, Malaysia at United Kingdom. Ang C40 Cities Sea Regional Academy ay bahagi ng Climate Action Implementation Program na sinusuportahan din ng Urban Climate Action Program ng UK government. Sa kabilang banda, binigyang diin ni QC Mayor Joy Belmonte ang kahalagahan ng pagkakaroon ng inklusibong climate action na magbubukas ng oportunidad sa mga mamamayan. Anya, ang inklusibong inisyatibong ito ay mas ramdam sa mga barangay ang epekto, kaya't mas kailangan ng agarang aksyon para sa mga residente. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Makaraang magtapos sa ika-6 na pwesto sa finals ng 50-meter backstroke S5 ditong umaga ng Miyerkules, nais bumawi ni Paralympian swimmer Angel May Otom sa susunod na kampanya nito sa 50-meter butterfly S5 category. Sa kanyang naging laban, na-clock in ni Otom ang 44 seconds sa women backstroke ng Paris Paralympics habang dinomina ng Chinese para-swimmers ang podium ng kompetisyon. Bukod kay Otom, inaasahan din ang medalya sa kampanya ni na para-athletics Sandy Asusano at Gerald Mangliwan sa darating na Biyernes at Sabado. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Alice Guo na aresto na ng mga otoridad sa Indonesia. Magnitude 5.3 na lindol, yumanig sa Humalig, Quezon. Pilipinas, humakot ng 8 parangal mula sa World Travel Awards. Mga kongresista, nagbabala ng krimen ng pagpapakain ng panis na gatas at Nutriban sa mga mag-aaral. Halos 8,000 trabaho sa Taiwan, alok sa mga Pilipino. Paralympic swimmer Angel Otom, target ang ginto sa 50-meter butterfly ng Para Games. Nagtapos sa ika-6 na pwesto sa finals ng 50-meter backstroke. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na naisagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ng Philippine Army ang Memorandum of Understanding o MOU para sa calendar year 2024 na naglalayong pagbutihin ang mga teknikal na kakayahan ng mga tauhan ng Army. Layon umano ng kaganapang ito ang masiguro na ang mga G1 ng Philippine Army Major Units at Regional Directors ay ganap na nauunawaan at naisa sa katuparan ang mga layunin ng kolaborasyon ng Philippine Army at TESDA. Ang nasabing MOU ay nakatuon sa pagbibigay ng mabilis na akses sa mga tauhan ng Army sa mga teknikal at bukasyonal na programa sa pagsasanay na magbibigay sa kanila ng mga kakayahang kinakailangan para sa parehong militar at sibilyan na larangan. Samantala, siniguro ng pamahalaan na handa ang Government Service Insurance System o GSIS na magbigay tulong sa mga miyembro ng apektado ng Bagyong Enteng. Alamin ang detalye mula kay Daniza Lopez.
Dala ng bagyong Enteng ay ibinahagi ng Government Service Insurance System o GSIS na mayroon itong handog na emergency loan para sa mga miyembro. Ito ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng GSIS Touch o kiosk na makikita sa mga ahensya ng pamahalaan o sa mga mall. Paliwanag ni GSIS President at General Manager Vic Veloso, nagsisilbi itong tulong para sa mga nasalanta kung saan ibinahagi rin niya na mayroong iba pang alok na serbisyo ang ahensya. Tiniyak ni Veloso ang agarang aksyon ng tulong sa oras na matukoy ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Para naman sa higit pang impormasyon ukol sa paglo-loan ay maaaring tumungo sa opisyal na website ng GSIS at social media page nito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kakayahan nitong protektahan si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy kung sakali mang siya ay susuko. Ito ang pahayag ni PNP-PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na aniya wala umanong nakikitang banta sa buhay ng pastor. Kaya panawagan ng PNP, sumuko na lamang si Quiboloy. Matatanda ang ipinahayag ni Quiboloy sa isang audio recording na nangangamba itong dakipin ng mga Amerikano para sa kanyang mga kaso sa Estados Unidos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Alice Guo na aresto na ng mga otoridad sa Indonesia. Magnitude 5.3 na lindol, yumanig sa Humalig, Quezon. Pilipinas, humakot ng 8 parangal mula sa World Travel Awards. Mga kongresista, nagbabala na krimen ng pagpapakain ng panis na gatas at Nutriban sa mga mag-aaral. Halos 8,000 trabaho sa Taiwan, alok sa mga Pilipino. Paralympic swimmer Angel Otom, target ang ginto sa 50-meter butterfly ng Para Games. Nagtapos sa ika-6 na pwesto sa finals ng 50-meter backstroke. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.